niyang abangan, pwede niyang hintayin para i-cancel niya, untogin ng Guardian's Barrier. And this is a sprint Grok. Pero, I mean, sinabi natin na maganda yung flicker para mang-cancel whatsoever. Pero, in a way, sa lahat ng ibang heroes ng Onyx Philippines, pasok naman yung sprint. So, you will understand. Parang, naisip dito, mas maganda naman yan. Oh, poke agad si Hatred. Kasi, like for example, yung Akai kanina ng game number 1, hindi siya kagaya ng Grok na meron kasing first skill pang cancel out ng mga crowd control. Kaya makakalapit talaga si Haji. Well, let's see. Kasi for me in this draft, I think lamang ang Blacklist International. Draft-wise lang draft-wise. How about you, Shans? Yes, for Blacklist International, gaya na sinabi natin, na mahihirapan dito yung Onyx kasi pag si Oh My Venus yung may gamit na Matilda and Jawhead yung kanyang katapat, yun nga, talagang iniikutan niya kung saan pwede pumunta yung Jawhead. Nakita natin kanina, sinalubong agad actually si Bimo. Yun So nga. may damage na agad. So supposedly, si Bimo yung magpo-front or magbibigay ng damage or zone out dito sa Blacklist. Ngayon, napipilitan siya na mag-back at sumuporta for Kyrie. At speaking of Kyrie, sobrang pressured siya na Blacklist International. If you're looking at just the XP, level 3 na si Wise, pa-level 3 pala si Kyrie, and 700 na yung gold ni Wise, Kyrie's just 600. And Venus getting the first blood at nandito pa rin si Haji na nanggugulo. Makukuha ni Wise! Ang purple na Sobrang crucial nun. kanina pa ina-attempt ni Kyrie. Ito pa yan ang Bane ay isa sa mga pinakamabilis kumuha ng objective dahil sa kanyang passive. Yes. And speaking of objective, mabilis din siya na mag-zone out or mapalayo yung mga players na gustong kumuha sa kanya. And kinaganda naman dito sa Onyx, meron silang bawi. Pero Blacklist International, napakalalim actually ni Edward. Ito yung mga comfort heroes Tinawag siya na Edward Balboa dahil napakaganda na kanyang performance with the Pakito. Now, for Onyx, si Hatred naman ngayon ang kanilang kailangan bantayan dahil siya yung bago ngayon sa kanilang lineup, kailangan lang pagganahin agad. Bantay sarado na nga si Bimo kay Hatred ngayon. Actually, that was Haji falling down. Kahit papano nakakuha ng kill si Kyrie. But it doesn't change the story na si Wise is having a great time. Exactly. And again, kumbaga parang Kimi itong Bane na kapag nabigyan mo ng libreng Torre, ang bilis ng push capability. Yes, and Blacklist International, nakikita natin ngayon, napakalalim ni Haji. Pa rin. Kasi ang Onyx dito, mahirap para sa kanila na basta-basta isang iitsa. Kasi si Haji dito, gaya na sinabi natin, hindi siya naka-crowd control. Now for Blacklist International, since laging dalawa yung umiikot, si Wise, napakalaki ng kanyang jungling area. Para siyang naglalaro na lang sa playground ngayon na buong jungle kanyang nakukuha. At napakasakit ng Shark Bite, napakabilis nito. Level 6 on Wise. Level 5 on Kyrie. This is how aggressive Blacklist International is right now. At hindi na rin magiging effective yung ultimate ni Baloyski. Level 3 pa lang si Bimo, kaka-4. Masyadong napalalim si Haji this time. But I guess this is still Blacklist International controlling tempo sa larong to. Yes, napakagandang trade actually para sa side ng Blacklist International kahit namatay dito si Haji kasi dati sa tank. Ang pinaka talagang gagawin niya is magpakamatay na pagkamatay dahil Trabaho niya yun. Kasi napakabilis din naman talaga niya mag-respond for this game. Para naman sa Onyx, kailangan na nilang ingatan si Baloyski kasi si Baloyski walang vision and kailangan niya mag-dictate ng laro para sa side ng Onyx. Pero actually sabi ni Hatred, kailangan natin kumuha ng farm. Kyrie tatama ng one shot, sinarangan. Kyrie, wow! Dodge balls! With the Torn Rose, this time si Bimo magiging sacrifice. It is still Blacklist International getting kills after kills in this game. Man, gusto ko, level 7 si Wise. Pasensya na't bumabalik dito sa jungle kasi mukhang free reign. Ayun Itong Bane. Yep, and nako pa sila ng outer turret energy shield sa bottom lane. Malinis na malinis. Pag nabuga, sabi ni, pag nabugahan talaga. Dabuga para dito kay Wise. Imagine isang lagitik lang yon against Onyx. And Ayan pa, may patubig pa. may patubig ka pa. Kompleto na. At may bawi nga lang yung Onyx sa top lane. But again, Blacklist International, napakaganda ng binibigay nila na space kay Wise. Yun lang. Sobrang worth nung mga deaths ni Haji. Oh, Kyrie? Gigil na! Beautiful! May pagkikil, ladies and gentlemen. Blacklist International. What we see is what we say. This is different from Game 1 and Game 2.
they now have a clear lead sa laban na to. Actually, yung Blacklist ngayon, parang may sariling buhay na yung top nila. May sariling buhay na rin yung grupo dito ni Wise. Kasi si Haji and Oh My V, umiikot sila. Actually, sila yung kumukuha ng kill. Solo-solo pa. Solo-solo pa. Solo-solo Oh, pa. look at this. Instead na umuwi si Omay V6 Stacia at si Kyrie kasi kitang-kita yung pag-recall niya. At sabi nga sa kanta, check your recall. Check your recall. Check your recall. May pag-fake. Queenish. Oo. Ang maganda dito, okay? Yeah. Okay. Wolf. Maganda sa ginagawa ng Blacklist International ay talagang nahihirapan na mag-farm dito si Kyrie. Although meron siya mga kills, yung farm niya hindi ganun kataas. And compare mo kay Wise, sobrang dami ng gold ni Wise ngayon. At this is really bad para sa Onyx Philippines kasi 3K na yung lamang ng Blacklist at mahirapan sila. Late game pa yung Onyx Philippines. Talaga. Ibang klaseng aggression. Grabe si V. And binanggit mo to, Chantel. 5-0! May mga soloist na eh. Soloist na talaga. Per lane, soloist na ang Blacklist eh. This is Onyx. Na first time ko nakita na nasa ganitong situation, trying their best to get trades. Pero napakahirap ng buhay. Kyrie, okay, merong kuwang kill. Pero enough pa yon. Ito na. Enough pa yon. Si Wise ang target ngayon ni Bimo. Pero ang sakit. Nangalawang na yung metal nung Jawhead. Nako po dito na si V. Ayan na. At mukhang itutuloy pa rin yung Lumipad. laban. Glue with the split Ang coming sakit in. ni Wise. Pero ang kate nung shark bite, yung shark bite eh. Parang kumbaga dito sa Onyx, kahit saan lane mo gustong kumuha ng trade, masakit na kahit Masakit talaga. gusto mong kumuha ng kill pero parang medyo mahirap. So, kailangan lang nila muna mag-focus on getting the turrets, Exactly. kagaya ng ginawa nila kanina sa bot. At dahil 5-0 si Oh My Venus, tapos naka-impure rate siya, ang sakit talaga agad ng damage siya kasi maaga yung kanyang mga items. At the same time, na may make sure nila na si Haji yung lowest dun sa ating Sa gold. economy. Sa economy. So talagang yayaman. Lamang na 2K yung Blacklist and that's massive sa 7 minutes. Magpupumilit si Bimo ngayon pero makukuha ni Wise yung turtle. Bimo matutunaw. Yung split-split ay tatama para kay Wise and finally I think Onyx will get him. Pero worth trade ba yun? Worth it ba yun na trade dahil yung Blacklist ay tuloy-tuloy pa rin ang arangkada. And tignan mo yung top lane. Kung titignan mo si Edward, Bye! mawawala pa, makakakuha pa ng highlight plays. Si Haji on getting Baloyski and Edward also, ayan na, sumali na sa laban. Boom! Oh my! Again, Blacklist, may sari-sarili na buhay. Nilalaban pa rin to ni Bimo. And nagko-collapse na ang Onyx, I think. Exactly. Hindi nila check yung recall nila. Hindi talaga nila na-check yung recall nila. Kumbaga, I think for Onyx dito, gusto nilang gumawa ng play, pero hindi nila may execute kasi gusto nilang sumilip sa mga parte ng mapa natin. Kaso mayroon silang nakakasalubong. Kasi nakakasalubong nila na yon, napakasakit. Imagine Haji, pwede na siyang tawagin ng killer Grak ngayon. Oo. Napakasakit ng lahat ng pwede niyang ibitaw na skill against Onyx. Nakakatakot pakinggan yun, The Killer Grak. Exactly. Haji, KDA machine, Ayun, doing work. sakit. Pero the Oh Queen. my God! Just look at that burst. Genius 1 na si Oheb tapos may burst na rin. Baloyski is gonna have some trouble. 0-5. Kung tatandaan niyo yung far sa game niya na umabot ng 0-10. Almost the same kasi parang i-go lang din siya na i-go once makita siya. Grabe, nag-iinit na ang agents Oo. sa game number 3. Kung ikaw yung Onyx, ang pinakagusto mong mangyari ngayon is maka-clear ka ng minion wave at i-hold as much as possible yung mga turrets and Yes. hindi ka makill ng blacklist. Kaso paano, Chantel? Ginugo sila ng ginugo ng isang Grak. Kanina pa si Haji. Na umaarangkada, may damage yung Lunox, may damage din yung Matilda. Everyone from Blacklist International is now online. Sumugod si Kyrie. Oh my glove, Kyrie sumugod. Pero napakasakit na damage si Edward. Meanwhile, Edward, ayun na, nagka-retrihan. Bimo with the save. Bimo, si Edward, ang kanyang target with the ejector. Haji, nandito na naman. Guardian's Barrier, walang maharangan. Dilarski. Meanwhile, yung Lord. Dilarski, 1-on-2. Inubos na Knock yung- up. Ooh! Sino makakuha ng Lord? It is Wise using the shark bait. Shark bait. Enough with the shark bait. There we go. Blacklist. Double kill para kay Wise. Nagtatakbuhan na ang lahat ng kupunan ng Onyx. Blacklist International literally dictating the game ngayon against Onyx. 31k versus 25k. Tapos meron pa si Lord. Imagine, gusto sanang magbigay or gusto mag-contest ni Dilarski. Yep. Pero yung ultimate dito ni Wise,
Ang sakit. Yep. Sumama pa yung Lord. It's very clear ngayon na early talaga yung composition ng Blacklist at mas lamang talaga sila at ginagawa pa nila yung mga tamang moves. In fact, nabibait pa nila yung Onyx ng maraming beses like Delarski trying to contest that. Imagine mo yung Glue nagko-contest ng Lord, parang hindi yata kukonekta yun. Uy! Kakaiba yun. Pero magpupumilit pa rin si Bimo. Yun yung deadly catch to cancel out the initiation of Onyx. Nako, eto na yung Lord. Para sa Blacklist, -1, wala si Oh My V. Pwede na depensahan yan. Pwede mag-free hit dito. Actually, si Hatred. Pero ito nakakatakot kapag bigla ulit sumuntok-suntok at pumasok si Edward Yun against nga, them. may Edward pa na problema eh. Oo. So ngayon kung ikaw ang Onyx, sinong poproblemahin mo? Yung 5 sa side ng Blacklist, napakalakas na. Oo, kumbaga, problemahin muna nila. Kailangan nilang madepensahan yung Lord. Delarski? Delarski. Well, tignan natin. Si Parang Kyrie si nasa Wise? gilid doon, napagamit ng kanyang Cyclone Eye pero may deadly catch. Yung Lord ay dinepensahan ni na Hatred pero nasusunog sila sa tubig. Napakainit ang patubig ni Wise. Siyang nawala this time. Siya ang main target. Pero at what cost? Grabe, ang daming binuhos ng Onyx just to get one hero Yeah. sa side ng Blacklist. Pero for Onyx, ang kinagandahan doon, hindi dumiretso yung Lord doon sa kanilang inhibitor turret. Pero look at that, Wise. Sobrang yaman na ng mga cores ng Blacklist. Sobrang yaman na ng Blacklist dito. Pero kung mapapansin natin, medyo lumiliit actually yung gold lead dito ng Blacklist International. Ito yung mga sinasabi natin na kailangan nilang i-hold yung mga turrets nila. Yes, yes. Shutdown gold ang kailangan ng Onyx. Meanwhile, nandito na naman sila sa purple. Napaka-importante. Oh my glove! Oh, DD play! Pero ma-shutdown siya ni Kyrie. This time, Kyrie, the present, killing spree. Kanina pa siya, nagkakaiwa-iwa, slicing in the Z movements. Madadodge niya dito yung mga baby shark. Kyrie nag-farm ng konti. Pero syempre, si Aji ang kanyang main target. Kyrie versus Wise. Kyrie won't survive! Wise securing the wipeout. And it is Haji and Wise going to the top lane. Si Wise galit na. 5, 2, and 3. Nagalit dito si Wise and again, Onyx dun sa brink na pwede sila makabawi. Biglang talagang Blacklist International meron nabubuhay Yep. na nagbibigay or nagka-counter dito para sa kanila. And again, for Blacklist and Onyx, Grabe. iba. Iba. Parang binuhusan Speechless niya. na ako. Pero grabe si Oheb dun Oo eh. Oheb with that Ruby DD Ruby play. DD play. I'm just really amazed kung paano na-dodge ni Kyrie yung burst na yun, initial burst na yun. And Hatred, unfortunately, siya yung recipient nung Oheb DD play, which, you know, yung Onyx Philippines, gusto na nilang i-activate itong si Hatred, pero dahil nga napipigilan siya ng Blacklist International with those nice backline kill mula kay Oheb, eto na yung dahilan kung bakit sila Grabe. Oheb, napakalaki ng damage na dito against Onyx and Blacklist International. Madami silang pwedeng ibato against Onyx kasi Kaya eh. si Bimo Oo dito eh. minsan gusto niya mag-setup ng play. Kaso sinasalubong siya ni Wise. So yung damage ng ultimate niya dito, nabibitaw agad or kumbaga sinasambot dito ni Bimo. Pero nandito na naman Ayun sila. naman. Lagi Ang na layo. lang favorite spot. Hotspot dito sa dalawang Haji. kupunan na to. Si Haji makaka-one charge. Pero si Dlarsky mag-isa ngayon. Pinapaula na ng mga shock bite. Uy, Habang si binato. Hatred ay pinato dito. Kamuntikan pa si Hatred. Oh my Ang plano God. yata na talaga nun ipatayin si Haji, Para- pero dun sila Delix. Yun yung medyo delikado. For Onyx, makakita tayo ng potential na baka iba to yung free hitter So- nila. Pero yung kailangan bantayan. Sobrang bilis na Lord to, Lunox and Bane. Lunox Bane. So makakaabot din si Haji. Perfect pa rin attendance. Blacklist still at that advantage. Percent damage plus criticals na meron ang Reset, ginagawa ang reset. Bane at Lunox. Meanwhile, si Bimo ngayon na maiwan. Bimo, oh Cancel my! yung real world. Nayatap si Bimo ngayon. And ngayon si Dlarsky ay pulado na with a split kill. Tumatakbo na rin si Kyrie. Dash in, dash out, pero hinabol siya ng mga paru-parong Hatred. bukid ni Venus. Tunaw! Tunaw ang Onyx. Para ba silang binuhusan ng mainit na tubig ni Wise lahat? Oh my glove! 22-11. Blacklist International. Ayan na naman. Deadly catch. 2-1 na magiging score. After a dominating performance.